Right mga ka-5-9, isang tanong na naman tayo dito. Ayan, napakagandang tanong na naman ito mga kaibigan. At magandang matutunan po natin ito, no? Video na ito, maaari kang manalo pag i-share mo ito. May susulat natin yung pangalan mo rito. Pag na-share mo itong video na ito, maaari kang manalo ng 10,100, no? At 2,500 at 1,000 pag na-share mo ito. So ganun pa man, ito yung kanyang comment ng ating viewers dito. Shoutout po sa iyo sa viewers natin. Tanong ko rin na yung SG license ang ginawang OIC sa isang DC at pareho lang din ang rate ng SG. Ayan. So ang tanong niya, ang punto niya mga ka-5-9 is yung SG license daw ay ginawang OIC or DC, no, sa isang detachment or sa isang pwesto ay pareho lang daw ba ang rate din ng SG, no? Kasi nga kumbaga SG ka ang lisensya mo pero ginawa kang DC or OIC is pareho lang bang ng rate ng SG, or mayroon namang DC ka, no, or OIC yung lisensya mo officer pero ang rate mo is ginawa kang SG, so pareho lang din yon. So actually, kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, dito nagkakatalo yung tinatawag nating 8 hours, no, na kung saan yan yung paulit-ulit nating binablog nakaraan, yung 12 hours, 8 hours. So ito na yung isa sa mga sample din dito, yung dutyhan nga ng SG at OIC at DC. Actually, no, sa based doon sa aking kalaman bilang isang halos running 27 years na sa security industry, ay pagdating sa swelduhan, kaya nga tinatawag na minimum, no? Kasi pare-pareho ang sweldo. So nagkakatalo kasi nga mayroon tayong mga agency or may mga pwesto tayo na wala sa minimum. So mababa sa minimum. So pag sinabing minimum, kapatid, mga kapatid, ay wala na pong higit doon sa minimum 8 hours duty na kung saan yun yung minimum natin. So kaya lang naman lumalaki yung sweldo natin dahil doon sa 12 hours duty. Na imbis 8 hours duty lang, mayroon kasi tayong mga pwesto na nagiging 12 hours duty. Yun yung nasa contract ng isang kliyente. So kaya nangyari, 12-12 ang tawag doon. 12 hours yung duty nyo. Kaya mas lumalaki ang sweldo. Yun yung mga issue nung nakaraan. So dito naman sa 8 hours is pare-pareho lang tayong lahat dyan pag nasa company ka. Kahit hindi sa security. Basta sinabing minimum wage is pare-pareho ang sweldo natin sa 8 oras. Wala pang lumalaki dyan. Ngayon, halimbawa, doon sa pag OIC ka, DC ka man, halimbawa kung 12 oras yung duty mo, dutyhan ninyo, doon nakabase yun sa 12 oras yung susweldohan nyo, pare-pareho lang din yun. Walang malaki, walang maliit doon. SG ka man or DC ka man. So, pare-pareho lang ang count ng ating payroll dyan, no? DC ka man, OIC ka man, SG ka man, pare-pareho lang yan ang sweldo natin, mga kapatid. Wala pong lumamang dyan, no? Kaya lang naman, si OIC ay nagkakaroon lang siya ng allowance or CDC or DC or detachment commander. Binibigyan siya ng allowance ng minsan yung mismong kliyente na ang nagbibigay. Pero siyempre, talagang obligasyon niya ng agency na kung saan pag ikaw ay hired nila or nilagay ka nila dyan bilang isang OIC or DC, detachment commander, is sila na mismo ang nagbibigay ng allowance dyan. Okay? So, ang tanong mo, halimbawa, kung SG man yung license mo, ginawa kang OIC or DC man, is same din yun. Kahit SG yung license mo, ginawa kang OIC, same din, dapat may allowance ka. So, parehos lang siya. Basta gawin ka nilang officer kasi dinesignate ka nila as officer. So, dapat may allowance ka. So, lalaki ang sweldo mo ng kaunti doon sa mga ordinaryong SG. Pero, ang lisensya mo is SG lang. Para malinaw lang, ha? So, kanya nga lang, pag ang ikaw kasi ay halimbawa humahawak na ng 12 katao or 10 katao pataas, is dapat nagbabago ka na ng lisensya. Nagiging officer na yon yung lisensya mo. No? Security officer na dapat. Kasi, mag-violation ka na naman sa susya kung halimbawa, humawak ka ng isang detachment or humawak ka ng isang tauhan na kung saan humigit sa 10 katao, tapos yung lisensya mo is SG lang. So, violation ka na naman doon sa susya kasi hindi ka authorized para humawak ng isang detachment or isang tao or isang pwesto na maraming tao. So, same sa DC, ha. So, si DC kasi at OIC is halos same siya ng designation. So, OIC kasi is siya ay, kasi sa OIC kahit dalawa lang kayo, pwedeng OIC ang isa eh. So, kung tatlo kayo, pwedeng OIC ang isa.
So pwede yun. Pero hindi pwedeng dalawa lang kayo, detachment commander yung isa. Hindi pwede. So ang detachment kasi is nagre-rate siya at least 24 katao or 22 katao. Pag 22 katao na yung isang detachment, is dapat yun, ang humawak dyan is detachment commander na. So medyo malaki na yung kanyang scope, no? Kaya detachment commander kung tawagin. Pero same ang license niya, no? Na kung saan parehong security officer. Pero ganun pa man, sa ngayon kasi is hindi pa malinaw kung babaguhin yung lisensya ng detachment commander, kung detachment commander din yung nakalagay. Kasi nga, sa operation manager na yung nakalagay at may sariling training na rin. At hindi rin in-announce pa kung yung inspector din ang ilalagay. So, pero tingin ko ganun ang gagawin. So, ganun pa man, kasi nga by category na yan. Alright, so sana nasagot ko yung tanong mo na kung saan malinaw naman yung paliwanag natin na kung saan kahit SG yung license mo, pero dinesignate ka as OIC or detachment commander is dapat may allowance ka. So lumalaki yung sweldo mo dahil may allowance ka doon sa iyong mga kasamahan na SG din ang lisensya or SG rin na katulad mo. Kanya lang sa position umangat ka dahil ikaw ay designate ng iyong agency or na inyong opisina na ikaw ang officer dyan. So yun yung tamang paliwanag dyan. Mapa-DC ka man o mapa-OIC ka man So mapa-DC ka man o OIC ka man, nakadepende yun kung halimbawa magkaano yung dinadagdag ng iyong security agency. Halimbawa kung ginawa kang OIC dyan or detachment commander. So ngayon sasabihin ni security agency na o gagawin kita ang detachment commander dyan na brother, magkakaroon ka ng allowance ng 2,000 per month. So 2,000 per month. So lumalabas 1,000 bawat isang sweldo kasi 15 days ang sweldo natin. So lumalabas lamang ka ng sweldo doon sa mga kasama mo ng 2,000. Ngayon kung hinigitan pa yon, mas maganda. Mas lumaki yung allowance, mas maganda. So papasok kasi dyan, pag ikaw ay officer na, papasok yung mga allowances na tinatawag. Allowance sa load, no? Ganyan. Kung ano-ano pa, kung ano yung mga kailangan mong doon sa duty, sa pwesto. Or kung may issue kayong motor na pang roving, o mayroon kang allowance na pang gasolina, na mga ganyan. Or depende kasi yan sa kumpanya, no? So sa karamihan ng kumpanya nagbibigay talaga pag officer ka na ng allowance ng load. So sa pinanggalingan ko ng isang kumpanya, napakalaki ng load allowance na binibigay sa amin. So doon naman sa mga allowances na galing sa duli, yung uniform allowance, clothing allowance yun, then meal allowance is kasama na yun doon sa sweldo natin. Iba yung sinasabi ko na allowance na binibigay ng agency, halimbawa kung ikaw ay dinesignate as officer. So malinaw kapatid. So medyo clear ako ng husto kasi yung iba baka naman hindi na naman maintindihan. So mapa-SG man yung license mo pero dinesignate ka as a security officer or officer dyan sa iyong pwesto or detachment commander man or OIC man is lalamang ng konti yung sweldo mo kasi dahil doon sa allowance na binibigay ng agency. Pero same SG yung license mo. Pero pag hindi yun mananatili na SG ang yung license kung tuloy-tuloy kang humawak ng tao. So kailangan mong magbago ng lisensya, i-upgrade yung lisensya mo, magiging security officer yon. So mga detachment commander ka man or mapa OIC ka man, no? So ganun ang situation. So ngayon naman, si detachment commander naman or OIC, security officer ang lisensya, babalik siya sa pagka-ordinary SG. Same lang din ang sweldo niya doon sa mga ordinary SG na walang allowance. So pasok tayo doon sa minimum wage na naman. Babalik na naman tayo sa minimum wage ko tawagin. Kung 8 oras ka lang, kung ilang araw ang pasok mo, yun ang susweldohin mo. Kung 12 oras ka man, kung ilang araw ang pasok mo, yun ang susweldohin mo. So yun po, malinaw kapatid. So yan po no, at mananalo ka nga dito sa video na ito pag na-share mo ito. Dito lang yan sa ating channel, no, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Wapong Biyahero TV, at yung ating Facebook nga na ito, Charles Francisco, running 23k followers na. Kaya maraming salamat sa mga nag-follow at mga nag-share ng video. Kaya i-share na para may pag-asa kang manalo dahil i-raffle natin ang mga pangalan ninyo nitong katapusan ng February na ito. Kaya sa mga mag-share, ayan, abangan ninyo sa ating live sa katapusan ng February at i-raffle natin yan. Ayan po, at shoutout po sa ating MCAPS family at shoutout kay Roy Lipat, ating kumpare, at shoutout po sa ating mga tagapanood natin mga kapatid na dito. So mabuhay po ang lahat at mabuhay po ang Kuya Isko ay nasa tabi. Halika na, samahan na natin siya.